to know you. Open our ears, Lord, we need to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Open the gates, Lord, reveal your glory. Open the nations, establish your kingdom. Open the heavens, pour out your spirit. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here, God is here, God is here, and He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here, and He is faithful. We draw near to see Jesus, oh, Jesus be revealed. Hey! Open the gates, Lord, reveal your glory. Open the Magandang umaga po sa lahat. Samahan niyo po ako sa awit 105 mula 1 hanggang 6 na talata. Ang sabi po dito, dapat na si Yahweh, ating Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay, dapat ipaalam. Siya ay purihin, handugan ng awit, ating papurihan, ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na kanya. Ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod kay Yahweh, dapat na magsaya. Siya ay hanapin, at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Sa last verse po, ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din naman ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang awit 105 po ay paggunita sa mga kahangahangang gawa ni Yahweh sa kasaysayan ng bansang Israel. At panawagan na rin po sa lahat ng kanyang mga anak na patuloy na magbunyi at magbigay parangal sa ating Diyos. Kaya po ngayong umaga, patuloy nating ibigay ang pinakamainam at pinakamataas na pagsamba sa ating Diyos na buhay. O Diyos, sa'yo lahat ng pagsamba at luwalhati, maging ang pinakamahinam kong awit ay aawitin sa'yo. O Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho. Tanging pag-ibig
buhay kong nanggaling sa'yo. At kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tunurin kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alin na nararapat sa'yo. O Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa bang maihandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? At kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tunurin kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alin na nararapat. Ano pa bang maihandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? At kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tunurin kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alin na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat kahit ialay ang lahat sa'yo. Sa'yo. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ibinigay niyo po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa kalayaan na ibinigay niyo po sa amin, na ikaw ay mapapurihan at maawitan, Panginoon, kahit na kami ay nasa bahay, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na ikaw po ang kumilos sa bawat tahanan, Panginoon, sa bawat tao na nakikinig ngayon, Panginoon. Lord, let your will be done, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na kami po ay iyong sinasamahan sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa gabay na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon, sa proteksyon, Lord, sa pandemya na ito, Panginoon. At Lord, patuloy nga po, Panginoon, na nararapat, Panginoon, ang lahat ng papuri sa iyo, Panginoon. Lahat ng awit, Panginoon, ay nararapat sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa ginagawa niyo po sa buhay namin, Panginoon. Hindi po sapat ang salita, Panginoon, ang pasasalamat, Lord, kung gaano kami ka-thankful, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Lord, let your will be done, Panginoon, sa aming mga buhay. At patuloy na ikaw po ang maghari, Panginoon, sa aming mga puso, sa bawat tahanan, Panginoon, maging sa bansang Pilipinas, Panginoon. Ikaw po ang maghari, Panginoon, at nararapat po sa inyo, Panginoon, ang papuri, Lord, ang lahat ng papuri, Panginoon, ay nararapat sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Sama-sama po tayong magbasa ng salita ng Panginoon. Buksan po natin ang ating banal na aklat sa Psalms verse 2, chapter 2. Again, Psalms chapter 2. Why do nations conspire and the peoples plot in vain? The kings of the earth take their stand, and the rulers gather together against the Lord and against his anointed one. Let us break their chains, they say, and throw off their fetters. The one enthroned in heaven laughs. The Lord scoffs at them. Then he rebukes them in his anger and terrifies them in his wrath, saying,
I have installed my king on Zion, my holy hill. I will proclaim the decree of the Lord. He said to me, "You are my son. Today I have become your father." Ask of me, and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession. You will rule them with an iron scepter. You will dash them to pieces like pottery. Therefore, you kings, be wise, be warned, you rulers of the earth. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Last verse po. Kiss the Son, lest he be angry, and you be destroyed in your way. For his wrath can flare up in a moment. Blessed are all who take refuge in him. Purihin po ang Diyos sa kanyang salita. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng itong araw, patuloy siyang nagbibigay ng law. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan, walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon,
Tayo po'y sama-samang manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, at napakadakila mong Diyos sa aming mga buhay sa kabila ng pandemyang dumating, O God. Still, hindi yun naging hadlang para papurihan ka namin ngayong umaga. Salamat po sa patuloy mong pagkilos, pagsama sa bawat isa sa amin, through online, Panginoon, na mga nakikinig, at patuloy na nakasama namin sa pagsamba. Ikaw po, Panginoon, ang itinataas namin, wala na pong iba. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na patuloy kaming makapakinig ng mga salita sa kalagitnaan, O God. At hayaan niyo po, Panginoon, na buksan ang aming mga isipan, ang aming mga pandinig, Panginoon, para makita namin, Panginoon, yung mga nais mo po sa umaga pong ito sa aming mga buhay. Salamat po sa lahat ng gagawin nyo mula kanina hanggang sa mga oras na ito. Patuloy ka naming sinasamba, pinapupurihan sa umaga pong ito. Sa iyo po namin pinagkatiwala ang lahat at binibigay ang aming mga papuri. Sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming sama-samang panalangin. Amen, amen, and amen. Dumarating si Yahweh na makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain. Sa sariling bisig, yaong mga tupay kanyang titipunin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang tupang may supling. Sino ang sumukat ng tubig sa dagat sa kanyang palad? Sino ang makasusukat sa lawak ng kalangitan? Sinong makapaglalagay ng lahat ng lupa sa isang sisidlan? Sa bundok at burol ay sino kaya ang makatitimbang? Sino ang makapagsasabi ng dapat gawin ni Yahweh? May makapagtuturo ba o makapagpapayo sa kanya? At sino ang kanyang sinangguni para malaman ang dapat gawin sa alinmang bagay? Di ba ninyo alam sa harap ni Yahweh ang alinmang bansa ay walang kabuluhan? Tulad lang ng isang patak ng tubig sa isang sisidlan. Ang mga pulo ay parang alikabok lamang ang timbang. Ang lahat ng hayop sa gubat ng Liban ay kulang pang panghandog at sapat na panggatong ang lahat ng kahoy sa bundok na ito. Sa kanyang harapan ay walang halaga ang lahat ng bansa. Saan ninyo ihahambing ang Diyos at sa anong anyo siya iwawangis? Siya ba'y hindi maitutulad sa mga imaheng ginawa ng tao? Binalutan ng ginto at ipinatong sa pedestal na pilak. Hindi rin siya maitutulad sa ribultong kahoy, matigas na kahoy na hindi binubukbok, na siya lang nakayanan ng may hirap. Di ba ninyo batids, sa mulat mula ba'y walang magbalita sa inyong sinuman kung paano nilalang itong daigdigan? Ang lumikha nito ay ang Diyos na nakaluklok sa kanyang trono doon sa kalangitan. Mula roon ang tingin sa tao ay tulad lang ng langgam. Ang langit ay iniladlad niyang tulad ng kortina, tulad ng tolda na inilaladlad upang matirahan. Ang mga pinuno'y iniaalis niya sa kapangyarihan at ginagawang walang kabuluhan. Saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos? Siya'y kaninong itutulad? Tumingin kayo sa sangkalangitan. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila'y nagpapakilos? At isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan. Dahil sa kanyang kapangyarihan, isang may wala siyang nakaligtaan. Israel, bakit ikaw ay nagrereklamo? Na tila di alintanan ni Yahweh ang kabalisihan mo, at tila di pansin ang iyong kaapihan. Di ba ninyo alam? Di ba ninyo talos na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod. Sa isipan niya ay walang makatatarok. Ang mga mahina't napapagal ay pinalalakas. Kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila.
Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Blessed Sunday worship po sa ating lahat. Purihin po ang Diyos sa patuloy nating pagpupuri at pagsamba sa Panginoon, hindi lamang ngayon kundi sa buong panahon. At ito po ang dadalahin nating tema, hindi lamang po ngayon hanggang sa ika-4 na linggo ng Setyembre na siyang pinaka-anniversary po ng Blessed in Christ Church. Ang ating po pagbubulayan ngayon ay matatagpuan po natin sa Aklat ng Awit, Kabanatang 2. At dito makikita po natin na ang Diyos at ang kanyang hinirang ay patuloy na maghahari, kaya nararapat lamang siyang papurihan sa lahat ng panahon. Dito po ang unang tauhan na makikita natin ay yung mga hindi kumikilala sa Diyos bilang hari. Makikita po natin at mababasa sa verses 1 to 3 ang ganitong mga pangungusap. Una ng sumulat na sinasabi nilang si Haring David. Ang sabi po, bakit nagbabalak maghimagsik ang mga bansa? Sa sabwatan nilang ito ay anong kanilang mapapala? Mga hari ng lupa'y nagkasundo at sama-samang lumalaban. Inahamon si Yahweh at ang kanyang hinirang. Kaya nagtataka po yung sumulat na sa kabila po ng meron namang hari talaga, ngunit itong mga hari naman na ito ay hindi kumikilala sa kanya. Siguro nga po dahil sa sila'y hari na at makapangyarihan, akala nila sila na yung pinakamataas at hindi nila alam na meron pang hari ng mga hari. At ang sabi nga nila, ang paghahari nila sa atin ay dapat nang matapos. Dapat na tayong lumaya at kumawala sa gapos. Ito po yung mga hari na maging sa Biblia, mababasa po natin na hindi kumikilala sa Diyos. Halimbawa po yung Faraon sa Lumang Tipan na kumalaban sa Diyos at maging po yung mga hari sa Kanaan na lumaban din, hindi sila sumuko ng panahon ni Joshua at sila po lahat ay nalipol. At ganoon din po sa panahon ng Panginoong Yesus, si Haring Herodes ay hindi kumilala sa Panginoong Yesus. At marami pa pong mga hari ng mga iba't ibang bansa na dahil sa kanilang kapangyarihan ay nalimutan nilang meron ng makapangyarihang hari na dapat nilang kilalanin. Ngunit hindi lamang po yung mga hari, maging po yung mga ordinaryong tao na katulad natin. Posible rin po na hindi kumikilala sa Diyos bilang hari. Kuminsan nga po, ang hari natin o nila ay yung kanilang mga sarili. Kaya sinasabi nga po na makikita natin yung hari ng buhay natin pag humarap tayo sa salamin. Pag hindi natin sinusunod ang Diyos at ang sarili natin ang sinusunod natin, hindi po ba ito ay palatandaan na hindi ang Panginoon ang hari ng buhay natin? Kaya po ito ay isang pag-iisip din sa atin ngayon, pagsisiyasat na talagang kilalanin natin ang Diyos, ang Panginoong Yesus na hari ng ating mga buhay. Huwag po nating tularan yung mga tao doon sa sinabi ng Panginoong Yesus na marami ang magsasabing, Panginoon, Panginoon. Ngunit sasabihin sa kanila ng Panginoong Diyos na hindi ko kayo nakikilala sapagkat sila ay mapanggawa ng masama. Ngunit salamat po sa Diyos, minsan nakapagpasya na tayo na kilalanin, tanggapin sa buhay natin si Kristo bilang Panginoon natin at tagapagligtas. At kung meron pong nakikinig dito na hindi pa talaga inanyayahan sa buhay nila ang Panginoong Hesus bilang hari at tagapagligtas, ito na po ang tamang panahon. Purihin ang Diyos din na minsan nasabi natin na hindi na tayo ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Kaya po hindi tayo dapat tumulad dito sa mga hari at mga tao na hindi kumikilala sa Diyos na hari. Pangalawa po rito na nagsalita ay ang Diyos mismo. Doon po sa verses 4 to 6, ang sabi, si Yahweh ay nakaupo sa langit at natatawa lamang. Lahat ng plano nila ay wala namang katuturan. At sa tindi ng kanyang galit, sila'y kanyang binalaan. Sa tindi ng puot, sila'y kanyang sinabihan na doon sa Sion, sa bundok na banal, ang haring pinili ko ay akin nang itinalaga. Kaya po ang Diyos ay hindi naapektuhan sa mga taong tumatanggi sa Kanya. Mananatili po siyang Diyos at Hari. At sabi po rito, siya ay natawa lamang.
sa kanila sapagkat wala namang kabuluhan yung kanilang mga gagawin. Hindi sila pwedeng lumaban sa hari ng mga hari sapagkat siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Para po ba yung halimbawa, tayo, hinamon natin ng boxing si Congressman Pacquiao. Hindi po ba? Matatawa lang siya sa atin kasi hindi naman talaga match yung laban. Ganon din po sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang hari dito sa lupa o walang tao na tumanggi sa Kanya na maaari makatalo sa Kanya. Mananatili siyang hari. Sa magkagayon, nararapat lamang natin siyang kilalaning hari ng ating buhay at papurihan habang tayo'y nabubuhay. At sinabi nga niya po na itinalaga na niya ang kanyang hari. Naitakda na ng Diyos. Kaya hindi na kailangan ng eleksyon para po kilalanin ang kanyang hinirang, ang Panginoong Hesus na hari. Kaya nga po noong ang Panginoong Hesus ay nagpabautismo, ay narinig ng mga alagad ang tinig mula sa langit ang sasabi, ito ang kinalulugdan kong anak. At nung siya po rin ay nagbagong anyo doon sa Matthew chapter 17, yung tinatawag po nating transfiguration, nung yung kanyang mukha po ay lumiwanag na parang sinag ng araw sa tanghaling tapat, at ang kanya pong kasuotan ay puting-puti na parang busilak, ay nandun pa rin ang tinig ng ama na nagsasabi, ito ang kinalulugdan kong anak, kaya pakinggan niyo siya, sapagkat siya ang tinalagaan na hari at maghahari magpakailan paman. Ang pangatlo po rito, mababasa natin na nagsalita ay ang hinirang ng Diyos doon sa verses 7 to 9. Ang sabi niya, ipapahayag ko ang sinabi sa akin ni Yahweh, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama. Hingin mo ang mga bansa at ibibigay ko sa iyo. Maging ang buong daigdig ay ipapamana ko. Dudurugin mo sila sa tungkod na bakal. Tulad ng palayok, sila ay magkakabasag-basag. So dito po yung hinirang na hari, itinalaga yung anointed one na alam natin ultimately ay ang Panginoong Hesus. Unang-una po ay magbibigay po siya ng paghuhukom ayon po dito. At sa mga panahon ngayon parang malapit na ang kanyang muling pagbabalik. At para lamang sila mga palayok, sabi po rito na magkakabasag-basag kung hindi sila kikilala sa Panginoon na tunay na hari. Kaya tama po yung sinasabi sa Biblia na ibinigay na sa Panginoong Hesus ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan. At sa Kanya ang lahat ay luluhod at ang lahat ay magsasabi na siya ay Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Kaya po ito ang ating tinatanaw sa Panginoong Hesus. Siya yung hari na ating kinikilala at patuloy na maghahari magpakailanman. Ang pangatlo po na nagsalita rito ay yung sumulat mismo ng awit. Pang-apat po na pala. Kaya't sabi niya, magpakatalino kayo, mga hari ng mundo. Ang babalang ito ay unawain ninyo. Paglingkuran ninyo si Yahweh na may takot at paggalang. Sa paanan ng kanyang anak, yumukod kayo, magparangal. Baka magalit siya at bigla kayong parusahan. Ngunit mapalad ang taong ang Diyos ang kanlungan. Dito po nanawagan yung sumulat na sa ating pinagbubulayan dito sa mga huling talata sa verses 10 to 12 na maging matalino tayo at unawain natin na meron talagang hari na dapat tayong kikilalanin bago po maging huli ang lahat. Sapagkat ngayon po, pinapayagan ng Diyos ang tao na magpasya, ayaw naman tayong pilitin ng Diyos. Kaya po dapat kusang loob tayong lalapit sa Kanya at kilalanin natin siyang Panginoon at Hari ng ating buhay. Ngunit darating araw, sa Kanyang muling pagbabalik, ang lahat ng tuhod ay luluhod, kahit sa ayaw natin at sa gusto. At yung iba po ay tatanggapin siya bilang Hari, sasambahin, yung iba naman po ay napilitan lamang. Ngunit mapalad po, sabi dito yung mga tao, na ang Diyos ang Hari ng kanilang buhay. At hindi lamang po yun, yung hari na ito ay pwede mong maging kanlungan sa panahon ng mga panganib. Sabi po rito, siya makapangyarihan sa lahat. Siya mag-iingat sa atin. Sabi po, patuloy natin siyang papurihan, patuloy natin siyang sambahin, patuloy natin siyang paglingkuran ng may paggalang. Magpakatalino tayo, sabi po rito. At ang ating kilalanin ay ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon.
ating Panginoong Diyos. Sa panghuli po, nais kong kwento ang isang kasaysayan na hindi ko rin makalimutan sa aking buhay. Meron po isang hari na makapangyarihan at meron po siyang taga-aliw na clown, ang tawag po doon ay payaso. At lagi po siyang pinapasaya nito at pinapatawa nitong clown na ito. At minsan sa sobra niyang kasiyahan, napagkatuwaan niya po yung payaso at binigyan niya ng tuyong sanga ng kahoy. At sabi niya, ito ang magiging simbolo ng iyong pagiging clown. Hindi ka karapat-dapat na maging katulad ko na humahawak ng scepter o ng baston ng hari. At saka yung hari po, nagpatuloy siya na naghari at kung anong gusto niyang gawin ay ginagawa niya. Ngunit sang araw po siya ay nagkasakit ng malubha. At pinatawag po yung clown para po siya ay aliwin. Ngunit yung hari po, dahil siya ay talagang mahina na, ay hindi na po siya makapagsaya at hindi na siya mapatawa. So ang sabi ng clown sa kanya, mahal na hari, binabalik ko na itong sanga ng kahoy na ito na tuyo na binigay mo sa akin. Hindi ito para sa akin, kundi talagang para sa iyo. So ang hari ay tumingin sa kanya at sabi, bakit? Sabi niya, kasi kayo ang mas nakakatawa dahil hindi niyo pinaghandaan ang inyong pagharap sa tunay na hari ng mga hari. At ang isang tao po na hindi naghanda ay nakakatawa o katawa-tawa at mangmang sa mundong ito. Kaya talagang ang stick na ito ay para sa inyo. Nawa po ang kwentong ito ay maging aral din sa atin na habang tayo narito sa mundo ay patuloy tayong mamuhay na ang hari natin ay ang Panginoong Hesus. Patuloy nating ipahayag ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay, paglilingkod. Sa lahat ng ating ginagawa ay ialay natin sa Diyos. Ito man ay lahat ng ating gawain na para sa Panginoon natin ialay sapagkat siya ang ating hari. Higit sa lahat, huwag natin siyang kalimutang papurihan at sambahin sa lahat ng panahon ng ating buhay. Kaya lagi po tayo sumama sa mga panahon ito kahit po sa ating online Sunday worship. Sa panghuli po, magkaroon tayo ng maiksing panalangin. Panginoong Diyos, salamat po na kayo ang tunay na hari at maghahari magpakailan paman. Salamat po na minsan dumating kayo sa aming buhay at nakilala namin kayo bilang aming Panginoon. At hindi lamang Panginoon na nabuhay na muli, Panginoong Hesus, kundi tagapagligtas ng aming buhay. Kayo ang aming kanlungan, kayo ang aming pag-asa sa aming mga buhay. Naalala nga po namin yung awit, sabi, you came into our lives one special day. You came into our hearts to show us a better way. Kaya po kung meron po rito nakikinig o sumasama sa panalangin na hindi pa kayo tinanggap bilang tunay na Panginoon tagapagligtas, Panginoon, kumatok kayo sa kanilang mga puso. At nawa po ngayong mga sandaling ito ay anyayahan nila kayo bilang hari ng kanilang buhay bago maging huli ang lahat. Masabi nila na kayo ang hari ng aming buhay at kayo ang aking Panginoon na susundin ngayon at habang ako'y nabubuhay. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoong Diyos, samahan niyo nga po kami patuloy na ingatan sa lahat ng sandali. Purihin po kayo ngayong umaga sa napagbulayan po namin sa awit kabanatang 2. Sa inyo lamang po ang papuri sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kilawak ng buwan sa pagitan natin, di maabot ang taas ng bundok. Sa kabiguan, tumingin sa langit, binikas ko ang pangalan mo. Sa kadiliman, iyong kabutihan, pinawi ang anino ng aking kaluluwa, ganap ng iyong awa.
Jesus, ikaw ang pag-asa ko. Kahanga-hanga iyong habag at awa, nag-uumapaw pusong ito. Diyos ay nanaog mula sa langit, inako niya kasalanan ko. Ako'y pinatawad, krus ang naghayag, ako'y iyo, Panginoon. Sa piling mo, Jesus, ako'y sumasamo. Jesus, ikaw ang pag-asa ko. Hallelujah, purihin ang nagligtas. Hallelujah, kamatay nagwakas, kalayaan ay taglay, kaligtas ay binigay. Jesus, ikaw ang pag-asa ko. Hallelujah, purihin ang nagligtas. Hallelujah, kamatay ng wakas, kalayaan ay taglay, kaligtas ay binigay. Jesus, ikaw ang pag-asa ko. Sumapit na ang araw ng pangako, ika'y nabuhay at bumangon sa katahimikan. Rinig ang lakas ng tagumpay magpakailanman. Sumapit na araw ng pangako, ika'y nabuhay at bumangon sa katahimikan. Rinig ang lakas ng tagumpay magpakailanman. Jesus, ikaw ang katagumpayan. Hallelujah, purihin ang nagligtas. Hallelujah, kamatay ng wakas, kalayaan ay taglay, kaligtas ay binigay. Jesus, ikaw ang pag-asa ko. Hallelujah, purihin ang nagligtas. Hallelujah, kamatay nagwakas, kalayaan ay taglay, kaligtas ay binigay. Jesus, ikaw ang pag-asa ko. Jesus, ikaw ang pag-asa ko. Jesus, ikaw ang pag-asa ko. Patuloy nating ipamuhay ang mga sumusunod sa sama-sama nating paglago sa relasyon sa Diyos at sa kapwa. Worship o pagsamba. Pagbibigay galang sa kataas-taasang Diyos. Ang Diyos ay espiritu, kaya dapat sambahin natin ang Panginoon sa espiritu at katotohanan. Devotion o pagbubulay ng salita ng Diyos araw-araw. Sapagkat
hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa Diyos. Discipleship o pagsunod sa Panginoong Hesus. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin." Mission o paghahayo upang ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Prayer o panalangin na siyang pakikipag-usap natin sa Diyos. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin. Offering o paghahandog. Ipagpatuloy natin na makapaghandog tayo sa Diyos. Tandaan niyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at sa higit ng inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Ating pong tunghayan ang awit chapter 2, 1-12. Bakit nagbabalak maghimagsik ang mga bansa? Sa sabuatan nilang ito'y anong kanilang mapapala? Mga hari sa lupa'y nagkasundo at sama-samang lumaban. Hinahamon si Yahweh ang kanyang hinirang. Sinabi nila, ang paghahari nila sa atin ay dapat nang matapos, dapat na tayong lumaya at kumawala sa gapos. Si Yahweh na nakaupo sa langit ay natatawa lamang, lahat ng plano nila ay wala naman katuturan. Sa tindi ng kanyang galit, sila'y kanyang binalaan. Sa tindi ng puot, sila'y kanyang sinabihan. Doon sa Sion, sa bundok na banal, ang haring pinili ko'y aking itinalaga. Ipapahayag ko ang sinabi sa akin ni Yahweh. Ikaw ang aking anak, mula ngayon ako ang iyong ama. Hingin mo ang mga bansay ibibigay ko sa iyo, maging sa buong daigdig ay ipapamana ko. Durudurugin mo sila ng tungkod na bakal, tulad ng palayok sila'y magkabasag-basag. Kaya magpakatalino kayo, mga hari ng mundo. Ang babalang ito'y unawain ninyo. Paglingkuran ninyo si Yahweh na may takot at paggalang sa paanan ng kanyang anak. Yuyukod kayo magparangal, baka magalit siya bigla kayong parusahan. Mapalad ang taong ang Diyos ang kanlungan. O Diyos, sa umagang ito pinupuri ka namin at pinasasalamatan sapagkat ikaw yung Diyos na aming pinaglilingkuran. Dakilang Ama, patuloy na pinasasalamatan ka namin ngayong umaga sapagkat ikaw yung aming kaaliwan, ikaw yung aming kagalakan, ikaw yung aming kaligtasan. Kaya kami, Panginoon, ay nagpupuri sapagkat ikaw yung nagdudulot sa amin ng buhay na walang hanggan. Kaya, O Diyos, maraming pong salamat sa kadakilaan mo sa bawat sa amin. Tunay na pinapupurihan ka namin, Ama, sapagkat kayo po ang magdadala sa amin sa buhay na walang hanggan. At ngayon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng aming Panginoong Jesucristo, at ang pakikipisa ng Espiritu Santo ay sumenyong lahat ngayon at magpakailanman. Siya nawa ang lahat ay magsabi ng
Jesus, oh, Jesus, be revealed. Hey! Open the gates, Lord, reveal your glory. Open the nations, establish your kingdom. Open the heavens, pour out your spirit. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here, God is here, God is here, He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here, and He is faithful. We draw near to see Jesus, oh, Jesus, be revealed. Say! Holy, we cry, holy, hallelujah. God is here. 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 God is here, God is here, God is here, and He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here, and He is faithful. We draw near to see Jesus, oh, Jesus, be revealed.